Ang lalaking ito ay si Professor Adam Brown, isang pamilyadong lalaki, iginagalang, matalino at tila perpektong asawa. Pero sa likod ng maayos niyang imahe ay may tinatago siyang madilim na lihim. Isang lihim na unti-unting sumabog sa paraan na hindi kayang isipin ng kahit sino. Ano nga ba ang ginawa niya sa kanyang asawa dahil lamang sa isang hindi pagkakaintindihan? At ano ang nagtulak sa isang taong may pinag-aralan at may magandang buhay na sirayan ng kanyang asawa, pamilya at pati na rin ng kanyang sariling buhay? Pag-usapan natin ang nakakakilabot na kaso ni Professor Adam Brown, ang lalaking ginamit ang kanyang talino hindi para magturo ng kabutihan kundi para pagtakpan ng kasamaan. Pero bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na kaso na tinatalakay dito. Noong gabi ng Abril 30 taong 2022 sa Croydon North, isang tahimik na lugar sa silangang bahagi ng Melbourne, Australia, ay bumalot ang dilim na parang mabigat na kumot sa kalmadong komunidad. Sa loob ng isang 2 palapag na bahay sa Patrick Avenue ay nakatira ang isang mag-asawang may 2 anak na sa unang tingin ay masaya at buo. Ang asawang lalaki ay si Adam Brown, 40 taong gulang. Siya ay isang senior lecturer sa komunikasyon sa Deakin University at siya ay may PhD sa filosofiya. Ang kanyang kabiyak naman ay si Chen Cheng, 35 taong gulang, ay tubong China at nagtapos sa University of Melbourne. Isa siyang product designer sa isang kilalang kumpanya at mayroon silang 2 batang anak. Bandang alas 10 ng gabi, isang malakas na sigaw ang biglang bumagsak sa katahimikan ng paligid. Parang kirot na tumagos sa pandinig ng mga kapitbahay. Sa una, inakala nilang baka hayop lang sa gabi, pero ilang sandali pa ay nang sinundan nila ang desperadong sigaw ay natuntun nila ang bahay ng mag-asawa. "Tulungan niyo ako, tumawag kayo ng pulis. Papatayin niya ako." Yan ang isang desperadong sigaw ng isang babae sa loob ng bahay na iyon. Doon nila naunawaan na may masamang nangyayari sa loob. Isa sa mga babaeng kapitbahay ang mabilis na tumakbo papunta sa bahay ng mga Brown. Malakas niyang sinabing pagbuksan niyo ang pinto, pero ang tanging narinig mula sa loob ay ang hingal at sigaw ni Chen Cheng. Wala na siyang ibang tugon na narinig dito. Narinig nilang sinubukan niyang tumakas sa front door pero nakasara rin ito kaya tumakbo siya papunta sa likod. Pagdating ng isa pang kapitbahay ay sabay nilang sinubukang sirain ang pinto at todo bangga at sigaw din pero walang sumasagot. Hanggang sa may narinig silang sigaw mula sa likod ng bahay. Si Chen Chen ay humihingi ng tulong na tila isang hakbang na lang para sa kanyang kaligtasan. Ngunit bago pa man sila makalapit ay tumigil ang lahat ng tunog. Walang sigaw, walang kaluskos, natahimik ang paligid at ito isang uri ng katahimikang nagbigay ng kilabot sa kanila. Sa gitna ng tensyon ay may isang kapitbahay ang naglakas loob na wasakin ang backdoor. At doon nila nakita si Chen Cheng na nakahandusay sa damuhan. Siya ay nababalot ng dugo at hirap ng huminga. Agad nilang tinawagan ang pulis at mga paramedic habang inaalis naman ng iba ang mga bata papunta sa ligtas na lugar. Ilang minuto lang ay dumating ang mga otoridad. Sinubukan ng mga medic na iligtas ang buhay ni Chen Cheng pero huli na ang lahat. Sa mismong bakuran nila ay huminga siya ng huling beses. Samantala, si Adam Brown ay nakatayo lang sa tabi at tila wala sa sarili hanggang sa arestuhin siya ng mga pulis para imbestigahan. Mula sa simula ay sinabi niyang self-defense daw ang kanyang ginawa at ito isang aksidenteng hindi niya sinasadya. Pero habang lumalabas ang salaysay ng mga kapitbahay ay unti-unting bumagsak ang kanyang kwento. Ang mga sigaw ni Chen Cheng, ang pagsubok niyang tumakas at ang saradong pintuan na sinadya ni Adam na ilak, lahat ito ay patunay ng takot at sakit na naranasan niya sa mga huling sandali ng kanyang buhay.
At dahil sa isang pinto na hindi binuksan, tuluyang nauwi sa trahedya ang isang pamilyang minsang akala ng lahat ay perpekto. Ang kasong ito ay sumabog na parang bomba, winasak ang katahimikan ng komunidad at nag-iwan ng libu-libong tanong tungkol sa pamilyang minsan ay inakalang masaya. Ano nga ba talaga ang nangyari sa pagitan ng mag-asawa at bakit kaya isang propesor sa universidad ang magagawa ang ganoong karumal-dumal na bagay laban sa kanyang sariling asawa? Upang lalo nating mas maunawaan ang lahat ay balikan natin ang mga taon bago ang naging trahedya. Si Chen Cheng ay ipinanganak noong 1987 sa Nanchang, Jiangxi Province sa China. Bata pa lang siya ay kapansin-pansin na ang talas ng isip at sipag niya sa pag-aaral. Dahil sa matinding pagsisikap at pagnanais nitong matuto ay nakapasok siya sa isang kilalang universidad sa China. Pagkatapos niyang magtapos, bitbit ang pangarap at ambisyon ay napunta siya sa Australia upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa University of Melbourne. Doon hindi lang siya nagtuon sa kanyang propesyon, aktibo rin siya sa mga gawain sa akademya at mga social events. Unti-unting natutong makibagay sa bagong buhay sa banyagang bansa. Samantala, ang suspect na si Adam Brown ay ipinanganak naman noong 1982 sa Australia. Katulad ni Chen Cheng, maaga rin niyang pinili ang landas ng akademya. Patuloy sa paghahanap ng kaalaman hanggang sa makamit niya ang PhD sa filosofiya. Maganda ang naging takbo ng kanyang karera. Isa siyang senior lecturer sa Deakin University at ang kanyang espesyalidad ay digital culture at ang ebolusyon ng social media. Sa paningin ng kanyang mga estudyante, si Adam ay isang kahangahangang guro. May natatanging paraan ng pagtuturo, may halong humor at puno ng makabuluhang nilalaman ang bawat klase niya. Bukod sa pagiging matalino, marunong siyang gumamit ng mga digital tools sa pagtuturo kaya madaling nasisipsip ng mga estudyante ang aralin sa paraang malikhain at komportable. Dahil dito, minahal siya ng marami at itinuring na modelo ng makabagong guro. Isang araw, sa isang seminar sa Deakin University, nagtagpo ang kanilang landas ni Chen Cheng. Si Chen Chen bilang kinatawan ng University of Melbourne ay inanyayahang dumalo sa natural event kung saan si Adam ang keynote speaker. Habang nagsasalita si Adam, nabighani si Chen Cheng sa lalim ng kanyang mga paliwanag at sa gaan ng paraan niya ng pagtuturo. Sa kabilang banda, napahanga rin si Adam sa matalas na tanong at matinding pananaw ni Chen Cheng sa Q&A session. Matapos ang seminar, si Adam mismo ang unang lumapit upang makipag-usap sa kanya at mula roon, nadiskubre nilang pareho silang may hilig, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang palitan ng ideya ay unti-unting naging mas madalas, mas personal, hanggang sa tuluyang umusbong ang isang romansa sa pagitan ng isang mag-aaral mula sa China at isang batang propesor mula sa Australia. Simula noon, madalas silang magkasama sa mga cultural events. Naglalakad sila pareho sa kalye ng Melbourne at humahanga sa ganda ng syudad. Pumupunta rin sila sa mga art exhibition, dumadalo sa mga seminar at palaging nagbabahagi ng kaalaman at pangarap. Tinuruan din ni Chen Cheng si Adam ng wikang Chino kung paano sumulat ng Chinese characters at tikman ang mga tradisyonal na pagkaing Chino. Sa bawat araw ng pagtuturo, pagtawa at pagkakaintindihan ay lalong tumitibay ang ugnayan nila. Matapos ang 2 taon ng matamis na pagmamahalan, nagpasya silang magpakasal. Noong taong 2017 sa Nanchang, Jiangxi Province, ang bayan kung saan lumaki si Chen Cheng, ay idinaos ang isang malaking kasal na puno ng tradisyonal na kulturang Chino. Mainit, masaya at makulay ito. Sa espesyal na araw na iyon, magkahawak kamay sina Chen Cheng at Adam na parehong nagliliwanag ang mga mukha sa tuwa. Si Adam, bagaman medyo hirap sa pagsasalita ng Mandarin, ay buong puso siyang nagpasalamat at nagpahayag ng pagmamahal sa mga magulang at kamag-anak ni Chen Cheng. Ang kanyang simpleng pero taos-pusong mga salita ay tumimo sa puso ng lahat, dahilan upang mapuno ng palakpakan at pagpapala ang buong bulwagan. Sa sandaling iyon, sila ang pinakamasayang mag-asawa sa paningin ng lahat. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa Australia upang simulan ang panibagong yugto ng buhay mag-asawa. Nagpatuloy si Adam sa kanyang karera bilang guro sa Deakin University at lalo pa siyang nakilala sa larangan ng akademya. Bukod sa husay niya sa pagtuturo, ay nakapaglathala rin siya ng maraming makabuluhang research papers na nakakuha ng atensyon sa mundo ng edukasyon. Samantala, si
Chen Cheng, gamit ang kanyang talino at kaalaman sa disenyo, ay natanggap sa isang prestigyosong kumpanya sa Australia bilang product designer. Ang malikhain niyang pag-iisip at sipag sa trabaho ay agad na napansin at hinangaan ng mga kasamahan at mga boss niya. Hindi nagtagal, dumating ang biyaya ng kanilang pagmamahalan. 2 munting anghel ang isinilang at lalo pang napuno ng saya ang kanilang tahanan. Tuwing weekend, sama-sama silang pumupunta sa parke, naglalaro, nagtatawanan at binibigyang halaga ang bawat sandali bilang pamilya. Sa social media nila ay madalas magbahagi si Edam ng mga larawan ng kanyang pamilya. Mga simpleng tagpo ng pagmamahalan, may kasamang mga caption na puno ng lambing, kaya't napapangiti at naiinggit ang mga nakakakita dito. Sa labas, tila perpektong pamilya sila, parang isang simponya ng kaligayahan. Ngunit sa likod ng masasayang larawan na iyon ay may mga bagay na unti-unting nagbabago. Kasabay ng pagdating ng kanilang mga anak ay dumating din ang mga hamon sa kanilang pagsasama. Ang magkaibang pananaw nila sa pagpapalaki ng mga bata ay unti-unting naging ugat ng kanilang pagtatalo. Para kay Chen Cheng, hindi kailanman nawala ang kanyang ambisyon. Kahit bilang ina, gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang karera. Naniniwala siya na ang halaga ng isang babae ay hindi lang nasusukat sa pagiging asawa o ina, kundi pati sa pag-abot ng sariling pangarap. Isinabuhay ni Chen Cheng ang pag-iisip ng isang makabagong babae, kayang balanse ng pamilya at trabaho. Gusto niyang maging mabuting ina, ngunit sa parehong oras, magtagumpay rin sa larangang minahal niya, ang pagdidisenyo. Para sa kanya, ang pagsisikap ay hindi lang para sa sarili, kundi para mabigyan ng mas magandang kinabukasan at edukasyon ang kanyang mga anak. Pero ang mga tila makatwirang pangarap na ito ni Chen Cheng ang naging dahilan ng mga bitak sa kanilang pagsasama. Si Edam, sa kabilang banda, ay may ibang paniniwala. Siya ay lumaki sa impluwensya ng tradisyonal na pananaw. Kumbinsido siya na kapag nagkaanak na ang isang babae, ay dapat ibuhos lang nito ang buong oras at lakas niya sa pamilya. Para kay Edam, ang pinakamahalagang tungkulin ng isang ina ay alagaan ang mga anak dahil sa pamamagitan lang daw noon ay doon lang sila lalaki ng masaya at buo. Tuwing nakikita ni Edam ang kanilang 2 taong gulang na anak na umiiyak ng todo kapag iniiwan sa daycare, parang tinutusok daw ng karayom ang puso niya. Naniniwala siyang masyado pa itong bata para mahiwalay sa yakap ng ina at ang pagpasok sa daycare ay higit na nakakasama kaysa nakakatulong. Para sa kanya, kung nasa bahay lamang si Chen Cheng, makukuha ng anak nila ang tamang alaga at atensyon. At doon nagsimulang tumubo ang ugat ng kanilang alitan. Isang pagkakaibang hindi mapagkasunduan. Sa simula, sinubukan pa nilang pag-usapan ito ng mahinahon. Kapwa silang nagpapaliwanag ng kani-kanilang panig, umaasang mapapaniwala ang isa't isa, pero habang tumatagal, walang gustong magparaya. Ang mga simpleng usapan ay naging mainit na pagtatalo at bawat sagupaan ay parang digma ang walang bala, ngunit puno ng tensyon at galit. Unti-unting lumamig ang kanilang tahanan, parang hanging mabigat at mahirap huminga. Isang gabi, dahil kailangan ni Chen Cheng tapusin ang isang mahalagang proyekto, napilitan siyang mag-overtime sa opisina. Bago ito umalis ay ipinaalala niyang si Edam ang susundo sa anak nila sa daycare. Ngunit nang makita ni Edam ang anak nilang umiiyak, hinahanap ang ina ay napuno na siya. Lahat ng sama ng loob at inipong galit ay biglang sumabog. Pag-uwi niya, ibinuhos niya kay Chen Cheng ang lahat ng hinanakit. Sinabihan niya itong walang pakialam, puro trabaho at pinapabayaan ang mga anak. Natigilan si Chen Cheng. Hindi ito makapagsalita agad sa kanyang mga narinig hanggang sa mapuno ang lalamunan niya ng luha. Pilit niyang ipinagtatanggol pa rin ang sarili. Sa puso niya, lahat ng ginagawa niya ay para rin sa kanyang pamilya, para sa kinabukasan ng anak nila, pero hindi yon naiintindihan ni Edam. Si Edam naman ay nasaktan at nakaramdam ng pag-iisa, at mula doon lalong dumalas at lumala ang kanilang pagtatalo.
Si Adam ay naging marupok sa emosyon at madaling sumabog sa galit, hanggang sa lumitaw na ang mga senyales ng marahas na pag-uugali. Tuwing nagtatalo, bigla niyang itinataas ang kamay na parang mananakit. Hindi man niya tuluyang ituloy, sapat na yon para matakot si Chen Cheng, para tumigil siya sa pagsagot at manahimik na lang. Sa tuwing makikita ni Chen Cheng ang mga tingin at kilos ng asawa, tila nanlalamig ang dugo niya sa takot. Hindi niya matanggap na ang lalaking minsang mabait, maalalahanin at mapagmahal, ngayoy mainitin na ang ulo at marahas. Paulit-ulit siyang nagtangkang makipag-usap ng maayos, umaasang maibalik nila ang dating sigla ng relasyon. Ngunit sa bawat pagsubok, nauuwi lang din ito sa matinding pagtatalo. Habang tumatagal, lalong lumalayo ang loob nila sa isa't isa at lalong lumulubog sa kawalan ang pag-asa ni Chen Cheng. Sa palaging mabigat na tensyon sa bahay ay pakiramdam ni Chen Cheng ay nasasakal na siya. Wala na siyang mapaglabasan ng bigat sa dibdib, kaya lumapit siya sa ina upang mailabas ang kanyang nararamdaman. Nang marinig ng kanyang ina ang nangyari, labis itong nag-alala. Ilang beses niyang hinikayat ang anak na pag-isipan muli ang kasal. Baka panahon na raw para lumayo at protektahan ang sarili. Pero tuwing naiisip ni Chen Cheng ang dalawa nilang munting anak, ay hindi niya kaya silang iwan. Sa puso niya, may maliit pa ring pag-asang magbabago si Adam na baka maibalik pa nila ang dating masayang pamilya nila. Ngunit ang katotohanan ay ang kabaliktaran. Habang lumilipas ang panahon, lalo lang naging kontrolado si Adam. Hindi siya nagbago at lalong naging mas mahigpit pa ito. Sinimulan niyang limitahan ang mga kilos ni Chen Cheng, pati pakikisalamuhan nito sa ibang tao. Para kay Adam, dapat nasa bahay lang ang asawa at nakatuon lang sa pamilya. Walang lugar para sa karera o kahit anong buhay sa labas. Unti-unting nawasak ang balanse ng buhay ni Chen Cheng. Pakiramdam niya ay para siyang ibong nakakulong sa hawla. Gustong lumipad, gustong huminga ng malaya, pero walang daan palabas. Ang nakakatakot pa ay hindi nila napansin na naabot na ng kanilang relasyon ang puntong hindi na kayang ayusin. Sa katahimikan ng kanilang tahanan ay isang trahedya ang unti-unting nabubuo. Naghihintay lang ng sandaling sasabog ito. Noong Setyembre 13 taong 2022, binuksan ng Supreme Court of Victoria sa Australia ang paglilitis sa kasong yumanig sa publiko. Sa harap ng mga kamera at mga saksi, lumabas si Adam Brown, isang 40 taong gulang, nakasuot ng uniforme ng bilanggo, payat, maputla at bakas ang pagod sa mukha. Malayo sa dating masiglang propesor na humaharap sa mga estudyante sa Deakin University. Ang lalaking dating hinahangaan sa kanyang pagtuturo at kabaitan ay ngayon tila ibang tao na. Sa unang bahagi ng paglilitis, sinubukan ni Adam na ipagtanggol ang sarili. Ayon sa kanya, hindi raw niya sinasadya ang nangyari at self-defense lang daw yun. Sa korte ay mariin na itinanggi ni Adam Brown ang mga paratang. Iginiit niyang si Chen Cheng daw ang unang umatake gamit ang isang sandata. Anya, nagkaroon sila ng komprontasyon at sa gitna ng kaguluhan ay aksidenteng nasawi ang kanyang asawa. Ngunit nang iprinisinta ng mga taga-usig ang mga ebidensya, mga tunay na larawan, forensic report at mga saksi, unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Sa bandang huli, napaiyak si Adam sa harap ng hukuman at aminadong nagkasala. Sinubukan pa rin ng kanyang abogado na pababain ang hatol. Ipinakita nila na wala raw siyang criminal record at isa siyang respetadong propesor sa Deakin University. Dagdag pa ng abogado ni Adam ay nakakaranas ng adjustment disorder at depresyon ng kanyang kliyente kasabay ng matinding pressure sa buhay, sa pag-aalaga ng maliliit na anak at pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil dito ay umano'y nawalan siya ng kontrol sa sarili na nagbunga ng trahedya. Ngunit agad itong pinasinungalingan ng mga ebidensya. Ayon sa mga larawan, saksi at mga kapitbahay, matagal nang nakakaranas si Chen Cheng ng karahasan sa tahanan. Hindi ito isang aksidente o bugso lang ng galit, kundi bunga ng paulit-ulit na pananakit. Sa argumento ng taga-usig, malinaw nilang ipinakita ang buong pangyayari sa gabing iyon. Ilang kapitbahay ang nakarinig ng mga sigaw ni Chen Cheng mula sa loob ng bahay. Ayon kay Chen Cheng, "Tigilan mo, tulungan niyo ako,
papatayin niya ako. Ang mga iyak na yun ni Chen Cheng ay sinundan ng malalakas na tunog na umabot hanggang sa likod bahay. Doon natagpuan si Chen Cheng na duguan at wala ng buhay. Ang resulta ng investigasyon ay labis na nakakagulat sa lahat. Si Chen Cheng ay may 11 na saksak sa katawan, kabilang ang 3 matitinding tama sa lieg at dibdib, mga sugat na nagpapakita ng tuloy-tuloy na marahas na pananakit at higit pa sa maaaring tawaging self-defense. Samantalang si Adam ay may ilang mababaw lang na gasgas. 2 kutsilyo rin ang natagpuan sa lugar ng krimen. Parehong may bakas ng DNA ni Chen Cheng, isang matibay na ebidensya na siya ang tunay na biktima. Sa korte ay nagbigay din ng pahayag ang ina ni Chen Cheng na si Lumin sa pamamagitan ng video conference. Sa luhaang tinig ay ikinwento niya kung paano niya nasaksihan ang malupit na pagtrato ni Adam sa kanyang anak. Madalas daw silang mag-video call ng kanyang anak dahil sa pag-aalala niya sa kalagayan ni Chen Cheng. Ngunit ngayon, ang kanyang mundo ay gumuho. Araw-araw ay binabagabag siya ng kirot at alaala ng trahedya. Tuwing sumasapit daw ang gabi ay tila muling naririnig niya ang nakakapanghilakbot na sigaw ng kanyang anak na humihingi ng saklolo. Pagkatapos marinig ng lahat ang mga salitang iyon mula sa ina ni Chen Cheng, biglang nanahimik ang buong korte. Ramdam ng lahat ang bigat ng lungkot at kirot sa hangin, parang nababalot ng matinding dalamhati ang lugar. Sa kanyang hatol, malinaw na ipinaliwanag ni Judge John Smallwood ang mga mahalagang punto ng kaso. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng adjustment disorder o depression ay hindi kailanman magiging dahilan o palusot para sa isang marahas na krimen. Sinabi pa niya na hindi lahat ng taong may ganitong kondisyon ay kukuha ng kutsilyo at papatayin ng iba. Binanggit din ng hukom na noong mismong gabi ng insidente, may ilang pagkakataon si Adam para tumigil pero pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tuluyan ding itinanggi ng korte ang depensa ni Adam na self-defense daw yun. Ipinaliwanag ng hukom na ang mga sugat sa kamay ni Chen Cheng ay malinaw na senyales ng pagtatanggol at dahil mas maliit ang katawan ng babae at si Adam ay may bahagyang galos lang, malinaw na siya ang biktima at hindi ang lalaki. Pagkatapos naman suriin ang lahat ng ebidensya at pahayag ng mga saksi, ibinaba ng korte ang pinal na desisyon. Si Adam Brown ay hinatulan ng 24 na taon sa kulungan at hindi siya maaaring makalaya sa loob ng 17 na taon. Habang binabasa ang sentensya, idiniin ni Judge Smallwood na hindi lang buhay ni Chen Cheng ang nawala, kundi pati ang kinabukasan ng 2 bata. Habang buhay na nilang mararamdaman ang kawalan ng kanilang ina, samantalang ang ama naman ay gugugol na mga taon sa likod ng rehas na mag-iiwan naman ng mas malalim na sugat sa kanilang pagkabata. Dagdag pa ng hukom, kung hindi umamin si Adam sa simula pa lang ay maaari sana siyang mahatulan ng hanggang 29 na taon dahil sa sobrang tindi ng krimen. Ang 24 na taon ay itinuturing ng may konsiderasyon dahil sa maagang pag-amin nito, pero sapat pa rin ito para ipakita ang bigat ng batas laban sa ganitong uri ng karahasan. Ang kasong ito ay nagsisilbing matinding paalala sa lahat na kailanman ay hindi palalampasin ng batas ang anumang anyo ng pananakit sa loob ng tahanan. Ipinapakita rin nito na gaano man kataas ang pinag-aralan o katayuan ng isang tao, kapag hindi na niya kayang kontrolin ang emosyon at pinairal ang galit, maaari siyang tuluyang maligaw at humantong sa isang trahedyang babalikan niya habang buhay. Ang pangyayaring ito ay yumanig sa opinyon ng publiko at nagdulot ng mainit na diskusyon. Mailan na nagsasabing baka dahil ito sa pagkakaiba ng kultura sa mga international marriages, ngunit ayon sa mga eksperto, hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang kasong ito ay hindi dahil sa pagkakaiba ng kultura, kundi sa maling pananaw, depektong ugali at mga pinagsama-samang bigat sa buhay na hindi na nakontrol. Kung susuriing mabuti ang bawat detalye ng kaso, makikita ang malinaw na pattern ng pag-iisip ni Adam. Isang taong unti-unting nilamon ng emosyon hanggang sa tuluyang mawala sa katinuan at gumawa ng bagay na hindi na niya mababawi. Mula sa matigas na paniniwala hanggang sa pagnanais
pagkakais ng kontrol, unti-unting bumaba si Adam sa daan ng karahasan. Bilang isang may PhD sa philosophy at iginagalang na propesor sa universidad, matagal nang nakapwesto si Adam bilang intellectual authority. Dahil dito, unti-unti siyang nagkaroon ng maling pagtingin sa sarili. Iniisip niyang mas mataas siya kesa sa iba. Sanay siyang ipilit ang sarili niyang lohika sa lahat ng bagay, pero hirap siyang makinig at tanggapin ang pananaw ng iba. Nang magkaroon sila ni Chen Cheng ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa pagpapalaki ng kanilang anak, doon tuluyang lumabas ang ugat ng problema. Matigas ang paniniwala ni Adam na laging ang ina dapat ang kasama ng mga bata at sadyang binabaliwala nito ang mga pangarap ni Chen Cheng para sa kanyang career. Ginamit pa niya ang katwiran na umiiyak ang bata kung dinadala sa daycare para siraan ang desisyon ng asawa. Mula sa pagiging mapagmataas, naging mainitin na siya sa usapan at ang dating normal na pagtatalo ay naging parang laban ng kapangyarihan kung saan natila ba lagi niyang ipinapamukha kay Chen Cheng na dapat kang sumunod sa akin. Ayon sa mga detalye ng kaso, malinaw na ang ginawa ni Adam ay isang crime of passion. Walang plano, pero dahil sa tindi ng galit at sagutan, tuluyan siyang nilamon ng bugso ng emosyon. Ipinapakita rin dito ang malalim at baluktot na pag-iisip ng isang taong tuluyang nawala ng kontrol, na sa isang iglap nakalimutan ang lahat. Ang karapatang mabuhay ni Chen Cheng, ang inosenteng pag-iral ng kanilang mga anak at maging ang takot sa batas. Maaring totoo na may adjustment disorder o depresyon si Adam, pero kailanman ay hindi ito pwedeng maging rason upang gawin ng isang tao ang isang nakakahindig na krimen na ito, lalo't higit sa kanyang mismong asawa. Ang kaso na tinalakay nating ito ay hindi lang basta kaso. Ito rin ay isang babala, isang paalala para sa ating lahat na mas makinig, mas maging mapanuri at huwag baliwalain ang mga senyales ng karahasan sa loob ng relasyon. Sapagkat sa oras na mawala ang respeto at pagkatao, kahit ang pinakamatalinong tao ay kayang maligaw. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa patuloy na panonood at i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung saan at mag-iwan na rin ng saloobin tungkol sa kasong tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.